Sorry. Hey! Thank you, Lord. Welcome to Real Talk Live. Yan, come on. Parang nakasabay sila sa panahon, Pastor Josh. Parang malamig. Come on, ladies, let's give God Almighty a Parang praise. wala kayong gana. If you are excited for today, Parang wala kaming naririnig talaga. Come on, if God is good to your life, give Him more praise. Let's go, come on. Hey! Gisingin na natutulog na mantika sa katawan. Hey, Yes. come on. Sige. Hallelujah. Huwag niyong sabayan yung panahon. Ay, delikado yan. Check mo yung katabi mo kung nakamulat pa yung mata. Ayan. Matutudnit. Aba, dapat walang patulog-tulog. Dapat walang matutulog na yun. Walang patulog-tulog. Oo. Sobrang ganda pa mo na pag-uusapan. Amen. natin. I agree. Solid. Parang pamilyar kayo. Oo nga, no? Parang magkakasama tayo nung nakaraan. Last two Nung days. Thursday ba yun? Gusto ko lang magtanong muna sa kanila. Okay, Okay lang. Go. Sinong nanood ng RTD sa inyo last time? Hey! Marami. Praise God. Yung iba, anong pinapanood niyo ng ganung oras? Ayan. Pero, it's God kasi yun, kung di ako nagkakamali, yun yung first time natin na meron tayong 100 viewers. Oh, praise the na Lord. Hindi tayo bumaba. Palapakan naman natin. Come on, give God praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron pagpapalit ng mic. Talagang iba si Sir Jim, Hindi, no? ganyan talaga si Jimwell. Shout out, Sir Jim. Sobrang concern na yan ni Kuya Jimwell na kahit mga maliliit na details talagang aalagaan. Talaga naman. Gusto niya nga, umaangat tayo dito eh. Gusto mo, baka Pastor, pwede na natin siyang isama dito ngayon. Pang-apat pwede, no? Pang-apat, Uy, Sir Jim, ha? Pag-pray mo yan. Alright. So, kung naabot natin yung 100 last time, baka kaya nating abutin yung 300 Come on! Naman. No? Come on. Kasi Hallelujah. nagawa natin yung 100 eh. Posible yun, Pastor. Posible yan. Walang imposible sa Panginoon. At abangan nila. Abangan nila. Maganda yung susunod. Susunod. Maganda yung susunod na Sobrang layo dun sa topic eh. No? Oo. Ayan. Pwede ba natin sabihin yung susunod? Pwede. Pwede na, no? Pastor, pwede siguro. Ayan. Ang susunod po natin pag-uusapan, bagamat wala pong promotional yan. Yes. Ayan. Magkakaroon po ng part 2, yung pinag-usapan po natin last Thursday. Continuation. Yung excited, yung mga nanood lang. Oo. Kasi hindi alam ng iba eh. Pero pwede nilang balikan. Pwede nilang balikan. Yes. Sa Ayan. YouTube, pwede Yes. sila mag-replay, mapanood nila yung napag-usapan na. Pero solid yun. Grabe, no? Diyan after, magkaya ko pa rin. Ano natutunan nyo nung RTT natin? Nag-RTT na eh. Anong natutunan nyo last RTT? Yung keep the fire burning. Grabe. Bago lang tayo mag-move on sa Actually, pag-uusapan sobrang na-appreciate ko yung ways para that kills the fire. Yung 5 things that kills the fire. Sino nakuha yung 5 things that kills our fire? Yes. Aro. May mga aro. Parang si meron Ate doon, Chaste meron lang yung nakakuha eh. Oo. Siya yung tumatango Pero sa likod. sobrang na-appreciate ko yun, Pastor, kasi in a way, parang naging applicable siya sa life Yan. ko. Totoo yan. Ay, alam mo yun, ngayon, careful ka na. Na iwasan mo to. Heart-checking ganyan. siya. Oo, talagang Yes. mapapa-heart check ka talaga to keep the fire burning within you. And yun nga, kung merong killing, the things that kills the fire, the things Yeah. that kill the fire, meron naman yung talaga magpapaalab pa sa'yo. Yun. Yun, yung isa yun talaga yung nakuha na pag-discuss natin, yung being spirit-filled. Yan. Amen. Yung araw-araw tayong nagpapapuno sa banal na Amen. Espiritu. Hallelujah. And it's important. And one ways talaga, essentially, yung personal devotion natin, yung Yes. relationship natin kay Lord. Kasi yun yung pinakalaman eh. no? Yes, of course. Do not Kayo, let anong the fire- natutunan nyo? Ulit. Kayo, anong natutunan nyo? Parang ang sarap yatang bumaba, no, Pastor? Parang gusto ko nga mag-roam eh. Oh, so, parang naka-word kasi tayo Yun nga ngayon lang eh. no, nakalimit. So nga pumunta function eh. Tanungin natin isa-isa. Mamaya, magtatanong kami kung Yan, okay yan, lang. yan. Alright. So, Kuya Radley, Pastor Radley, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Eto na. Yan. Yes. So nasa series tayo ng Unfailing Faith. At sino dito yung nag-grow sa series po natin this month? Hallelujah. Come on, let's give God praise. Come on, sa tingin mo nag-grow ka sa pinag-uusapan natin. Hallelujah. I believe everyone here. Yes, yes. No, and even me personally, talagang, Grabe, no? I believe tayong Amen. tatlo dito, Amen. talaga na-appreciate yung nagiging True. topic natin. And we are Salamat, sa series natin ng Unfailing Faith. No? Yes, we're still in Napag-usapan that natin series. nung first week. Sino kasi napag-usapan natin nung first week? I Siyempre, believe. si Gideon. Yes. Gideon. Ayan, napag-usapan natin. Sino pang nakakaalala kay Gideon? Amen. Mahina yung... Sino dito nakakaalala kay Gideon? Come on, hallelujah. And second week, sino po ang napag-usapan kasi natin, Pastor? Si Robert.
Robert, did you know? Wala bang Robert? Wala ata. Sino na pag-usapan natin na second week? Si David. Yeah. Sino kalaban ni David? Ayan. Goliath. David Kala and ko yung Goliath. basketball player. Si Yao Ming daw eh. Lumalalim na eh, no? Oo. Amen. Ngayon, Praise hindi God, na lang no? kabut-giant. Oo. Meron ng mas malalim na Mas pagkakakilanlan. Grabe din yung napag-usapan din natin last time. Yes, Solid. praise God. And sobrang na-appreciate ko yung topic natin na yun, yung si King King Jehoshaphat. Jehoshaphat. The power of praise and Solid. worship. Yes, Sino dito hallelujah. mas na-appreciate yung praise and worship? Amen. Amen. Hallelujah. Ang dami talaga nag-grow sa series po natin. Hallelujah. Tsaka solid din yung last week talaga eh. Oo. no? Oo, praise the Lord. Ewan ko lang, no? Pero may part kasi na sa Calvary Temple San Pedro talaga nag-minister. Yan, yung Lord. yan. Pero Praise grabe the yung Lord. ginawa. Kasi napanood ko yung clip ng video sa YDC natin. So yung ginawa ko, pinlay ko na lang yun. Tapos hinayaan ko na lang yung taga San Pedro na panoorin. Yun na lang. Yun na lang yung pinlay mo Hindi, sa pero Pedro. sobrang anointed ng, Ay, solid. ng service Praise the natin Lord. last Praise week. God. Praise Grabe, God sa second buhay. point pa lang, nagtayuan na yung mga bata eh. Hindi na sila umupo. Hindi na umupo. Ganun kagrabe yung Lord. Solid si Lord. Why? Sa isang phrase na binitawan ng kasama po natin, because Jesus has won the battle. Jesus has won the battle. Amen. Come on. Come on. Pambira! I believe that is enough to Yes. finish every sermon. Yes, Amen. yes, Jesus yes. has won the Hey! battle. Hallelujah. Come on. Wala na, tapos na. Tapos na. Tetelestay. Pero dahil sobrang gracious ng Lord, Yan. hindi niya tinapos doon. Meron pa Meron siyang pa. binibigay sa atin. Meron And are pa. you excited for today's lesson, YDC? Amen. Excited ba kayo sa pag-uusapan natin this afternoon? Because we are going to talk about the unfailing faith of Nehemiah. Nehemiah? Sino Come yan? on, hallelujah. Baka hindi familiar yung iba kung sino si Nehemiah. Parang hindi siya sikat eh. Oo, Oo no? nga eh. Pero Oo, maraming, may totoo mga yan. nag-react, no? May mga Oo. amen, may mga, Oo. para, hindi ko alam kung convinced ba, amen. Nehemiah na? Nasa Bible ba yan? Hindi, pero napakahalaga na pag-uusapan natin yung life ni Nehemiah kasi sobrang dami nating mapupulot. Yes. And to proceed no sa conversation po natin, Pastor Joshua Yes. and Kuya AJ, gusto ko lang makakuha siguro sa inyo ng bird's eye view kung sino nga ba si Nehemiah. Si inyo, siguro personal ano ninyo no, sa pagbabasa ninyo sa word ng Lord, anything na pwede nyong masabi sa life ni Nehemiah. Ako yung talagang, kasi kagabi pinag-aaralan ko din siya, no? Yung kung papaano siya nagkaroon ng pananampalataya. At the same time, nag-act siya dun sa faith niya. Wow. Hindi lang siya kabud-kabud lang na, kabud-kabud na eh. hindi siya basta-basta lang na sinabi niya to, pinlano niya to, na nagkaroon siya ng vision na ganito. Ang ginawa niya, he acted on it. Yes. Wow. Merong Grabe. action. Kaya ngayon tawag sa kanya actually ng ibang theologians is the man of action. Wow. Amen. Grabe, Hindi no? lang siya kabud prayerful, meron din siyang ginawa. Yun para sa akin si Nehemiah. How about you? Ako naman, Elder AJ. actually, before natin naging topic yan, isa yan sa mga parang linalaktawan ko lang Oh, totoo yun. sa Pag- Bible. Sa Bible reading Kasi mo ba naman, paggigitnaan ka ng mga Pentateuch yung 5, Oo. tapos yung Tapos bigla- Psalms, Proverbs, tapos sino ba yung Nehemiah na yan, no? Parang Pero next praise na lang, God, we are having this opportunity to study the life of Nehemiah. Promise. Yan. Please, I'm Yan. asking you or urging you to please listen to this. Yan. Kasi Amen, please. Oo. in one way or another, we could relate our lives Sobra. to what Nehemiah, Sobra. kung Real paano ang buhay ni Nehemiah. Solid Amen. siya. Kasi makikita natin dyan kung paano nag-umpisa yung storya niya. Yan. Kung paano nabuksan na may mga problema, may mga ganito, and meron siyang ginawa. Yes. And yun yung pag-aaralan natin ngayon. Amen, Grabe. amen. Actually, nung after learning this, grabe. Kaya nga, no wonder, nakasama si Nehemiah dun sa mga believers with unfailing faith. Amen. Now, I understand it more. And for you to understand it more, just Yan. like me, please be intentional in listening to Oo. this word. Kung kinakailangan magtanggal ka ng distractions Yan. ngayon, Yan. alisin mo muna yung cellphones. Cellphone. Oo, para Oo. talaga makapag-focus ka sa word natin. Dahil sobrang interesting. Actually, hindi Solid. lang din Totoo, interesting, totoo. life-changing din yung buhay ni Nehemiah kapag pag-aaralan mo siya. Yes. Though it may be simple or siguro may mga parts dito na parang complex na maiintindihan natin, but it has a practical application sa mga kaluluwa natin today. Amen. Totoo yun. Sobra. Totoo Sobra. yun. Solid. Thank you, Lord. And isa siguro sa mga, siguro to add up sa conversation natin, isa sa mga napansin ko sa life ni Nehemiah, he is a man of prayer. Wow. Real talk. Ayan, he is a man of prayer. And makikita natin sa pag-uusapan natin this afternoon, YDC, how prayer and action
can coexist and produce success. That's good. That's so good. Amen. No? Yung ka, and at the same time, you are acting on the faith that you have. Yan. And the Lord is with you. Yan. You will receive and experience the success Amen. na nanggagaling sa Wow. Panginoon. Amen. Wow, doon pa lang may idea na tayo. No? Oo. Kuya, so merong panalangin, meron pa pala siyang kasama. Oo. Yung parang Hindi lang siya basta nag-pray tapos Amen, wala and na then siya done, pake. my job is done. Hindi siya ganun. Yes. He took some actions. And Yes. pag-uusapan natin siya. Yan, pag-usapan natin. Ayan. yan. Pero pwede ba nating basahin yung unang verse? Ayan. And Pastor Joshua, if you can read the Ayan. passage Dito this ko ba- afternoon. Dito ko babasahin, nasisilo ako dyan. Ang sabi dito, the words of Nehemiah, son of Hakalaya, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile are back in the province, are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Shall we pray? Shall we pray? Manalangin muna tayo, YDC. Hallelujah. Lord, we thank you for this afternoon, for this great privilege to experience your glory, to talk about your word, Lord, to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus. Lord, para mas lumalim pa po yung faith namin sa inyo. And thank you, Lord, for revealing to us that what matters most in our lives is to grow in our faith. At hindi lang po yung mga basta makukuha po namin, Panginoon, sa faith namin, but we are growing with an unfailing faith to you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid ko po ngayon na may mga pinagdadaanan, na may mga problema. Pumasok po sa sanctuary mo, Panginoon, na may mga issues na daladala, na may mga problems na hinaharap. Lord, let your word give them a soothing comfort, Panginoon. Mabigyan po ang ano po yung kailangan ng kanilang kaluluwa ngayong hapon pong ito. Lord, we glorify you by the preaching of your word, as we teach your word to your people. We praise you, God. We glorify you in Jesus' name. Everybody we say, Amen. Amen. And And Lord, come on, hallelujah. And siguro let's dive into Yan. this sa unang passage Himayin natin. natin yan. Kasi dito natin makikita, ano nga bang meron? Yes. Ito yung pinaka-foundation kasi ng Yes. story natin. That's- So, ikaw, Elder AJ, ano siguro yung nakikita mo na issue dito kung bakit ganun nag-step up si Nehemiah? Kung makikita nyo dyan, actually na-highlight na, there's a situation. Kung makikita nyo, there is a problem existing. Wow. Presently, dun sa pagkakaton na pinakilala si Nehemiah. And that problem was yung naka-highlight. The wall of Jerusalem is broken down. Wow. And its gates have been burned with fire. And hindi lang pala yun yung una. The provinces, no, yung mga bumalik, those who survive in the exile, itong mga bumalik, no, are in great trouble and in disgrace. So may problema. Oo. Merong issue na kinakaharap ang mga Israelita, yung mga tao sa Judah. So, etong si Nehemiah niyan, malalaman niya yan. Malalaman niya na may issue, may problem. And to add up to that, kung mapapansin nyo kasi kung bakit nakalagay yung part dyan or naka-highlight, or bakit sila in disgrace, Yan. kasi during those times, yung wall, napakalaking bagay for the Yes. Israelites, for the Jews, nung sa panahon nila na yon. Yung wall na sinasabi dito, na the wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire, it meant a disgrace. Ibig sabihin, disgrace ito para sa bansang Israel. If you can add up to that, Pastor Joshua. Actually, yung na-search ko nga dyan, no, kapag sinabing broken down wall, tapos yung gates nila open, sobrang delikado nila. Na any moment, pwedeng patayin sila. Kasi hindi nila control kung sino yung pumapasok at lumalabas dun sa city na meron sila. Grabe. That's why sobrang, ang sabi nga dito, ayan, those living in an unwalled city lived in constant stress and tension. Grabe. They never knew when they might be attacked and Wow. brutalized. Every man live in constant fear for his wife and his children. Bakit? Kasi nga, hindi nila kilala yung pumapasok at hindi nila control kung sino yung nananahan sa loob ng city nila. Kumbaga, kung nasa sapatos tayo ng mga Israelites Yan. during these times, it is a great distress sa atin. Kumbaga, magiging anxious ka Yes. sa sitwasyon mo kasi may mga dumadaan sa bansa ninyo na hindi nyo naman kilala, pwedeng sumakop sa inyo. Yan. Pwede Dahil nga, pagpapantayin na open lang yung kayo bansa kabog. Yung mga walls nila during these times, broken down, sira-sira. So, kahit na sinong dumaan doon, pwede silang atakihin. So, Yes. imagine the anxiety that the people Yes. of God is Yes. experiencing Actually, kung during these titignan times. natin,
kung natatandaan niyo yung storya ni Jehoshaphat, remember, ang city ang Judah, fortified yon. Oo, 45. Walang sira na wall. Pero nung dumating, despite of that reality, despite of that benefit, na kompleto yung wall, fortified yung Judah, nung dumating yung 3 vast armies, natakot si Jehoshaphat. Kamusta pa kaya itong mga tao dyan sa panahon ni Nehemiah, yung wall, hindi siya fortified. Walang protection. Kamusta pa kaya yung lagay nila? And that is the problem of Nehemiah. And yun. Actually, pumapasok lang sa isip ko ngayon, and I believe this is the Holy Spirit. Just like it says on Proverbs, a man without self-control is like a city with a broken down wall. Yes. And ewan ko, baka yung iilan sa atin na nakatunin ngayon, they have their walls broken down. Yes. No? You have your walls broken down, and the enemy can easily penetrate into your life, causing anxiety sa life mo. Maybe you are in despair or in distress. This story might be for you. Yes. True. Sobrang makaka-relate sila sa pinag-uusapan natin. Kasi during these times, sobrang, kapag wala nga yung wall mo, you are considered as mahirap ka. Mahirap ka. Vulnerable ka. Oo, sobrang vulnerable mo sa mga attacks ng kalaban because the city is exposed. Exposed yung city. Naisip ko lang ngayon, feeling ko makaka-relate yung karamihan dito. Kaya nga sa COC, familiar ako dun eh. Sino naglaro ng COC dito? Taas ang kamay. Yung nakakaalam ng COC, isa sa mga unang binibuild dyan, yung wall. Yung wall. Hindi yung town hall. Hindi. Bakit? Pinapatibay muna nila yung pader para hindi sila, kahit anong tawag doon, yung skeleton na may bomba? Para hindi mapasukan basta-basta ng mga kalaban. Yung wall breaker. Oo, ganun ka-importante yung meron tayong wall. And ganun din ka-importante yung protection ng Lord sa life natin. Exactly. We are talking about this. Exactly. Yes. How we need parameters. Sobrang importante na nakataas yung wall mo. Oo. Yung fortified ka, yung hindi ka vulnerable, lalo na ngayon sa mga attack ng kaaway. Matalino yung Satan. Yes. Pero dapat mas matalino tayo. Amen. Amen. Thank you, Kaya Lord. ito yung pag-uusapan natin today. And yun, going back to the story, dito niyan, dahil nga nakita nila yung issue and the city is exposed, may nag-arise na problem, God called Nehemiah. Yan. Tinawag ng Panginoon si Nehemiah. And tignan muna natin yung first point natin to proceed. Sabi sa first point natin, Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah acted on behalf of his nation before God. Ang nangyari, nung nalaman ni Nehemiah, yung pinakamamahal niyang bansa, and considering that Nehemiah is a Jew, he has this heart. No, and nabanggit nga ni Elder AJ kanina, na si Nehemiah, lumaki siya sa Susa. Yes. Sa foreign country. Hindi siya lumaki mismo sa Jerusalem. Yes. No, hindi siya lumaki mismo sa Jerusalem. Pero makikita natin dito sa story as we are going to proceed, yung puso na meron si Nehemiah. If we can show the verse, sabi po sa Nehemiah chapter 1 verse 4 to 6, Elder AJ, if you can read and expound the verse na meron po tayo this afternoon. So, when I heard these things, narinig niya, no? I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Take note of that highlighted words. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Sige, tuloy natin. 6, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you, day and night, for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself, and my father's family, have committed against you. Grabe yun. Grabing prayer yon. Diba, naset nga na itong si Nehemiah, hindi naman siya lumaki doon sa kung nasaan yung problema. He may feel actually parang indifferent pa sa kanila kasi hindi naman niya kasamang lumaki. Pero bakit ganun na lang yung prayer? Balik natin doon sa 4. Bakit ganun na lang yung response ni Nehemiah? Bakit ganun na lang na yung awa na meron siya na nakikita niya, hindi ko naman kasamang lumaki to eh. Hindi ko naman sila kasama talaga. Pero meron silang problema ngayon. Bakit nakita natin na sobra yung care at concern ni Nehemiah? Bakit? Because Nehemiah, in his nature, dahil nga anak siya ng Lord, meron siyang compassion. Amen. He has compassion. Amen. If you're going to ask us, Kuya, paano ba kami makaka-relate kay Nehemiah?
wala naman kaming alam na broken down walls. Yung bahay namin, de pader. Hindi naman nasisira yung pader. Hindi naman sira yung bahay namin. Oo, maayos Paano naman ba ang kung kalagayan makaka-relate kay Nehemiah? Ang ayos ng bahay namin, ang ayos tinutulugan namin? No. Today, those who have broken down walls, ang broken down walls na sinasabi ng Lord ngayon, yung mga tao sa labas. Amen. These people, kasi nandito tayo ngayon, we have our walls built because of Jesus. But there are a lot of people still, your friends, your families, na merong mga dingding, mga pader, na sira, na kailangan ma-rebuild. Kung ikaw yung nasa posisyon ni Nehemiah, what will you do? Grabe. Okay lang. Chill Masaya na ako sa YDC. Okay naman ako Ligtas naman na ako. Yes. Brother AJ, ligtas naman na ako kahit hindi na muna siguro ako lumabas kasi masarap naman yung buhay Masarap ngayon. naman yung buhay, no? Ang tawag dyan, complacency. Yes. Isa sa mga mamamatay apoy sa puso ng Yes. isang Kristiyano. And titignan natin, no, yung unang naging response ni Nehemiah is hindi siya nagsisi ng mga tao. Oo. Bobo lang kasi rin. Kasi may dumating na balita no? Dumating yung balita. Kasi di ba, kinwestiyon niya, kinamusta niya, yung kapatid niya, tsaka yung mga anong sitwasyon galing exile. sa Jerusalem? Kamusta yung Jerusalem? Ang unang ginawa ni Nehemiah, that's why he was called the man of prayer, is this. He prayed and he fasted. Yes. Imagine, yung response mo na pwedeng, ay makanta, ay makalunos naman ako. Instead of having yung ganun lang na naawa lang sa kanila, ang ginawa niya, pinanalangin niya. Grabe. He asked the Lord, Lord, nahanong gawin ko, Kenny? Nanong burin mong gawin ko, Kenny? And yun nga, no, gusto ko lang i-share na meron ako nabasa ang sabi niya, he prayed for them for a couple of months. Grabe. Imagine. Penalangin no, Renny, na Hindi lang siya isang araw. Eya ka rin, meragul, hindi siya taga doon. Tapos, pinag-fasting pa niya. Yung pag-fasting po, yun yung he denied his flesh. Oo. Hindi siya kumain. Yun po yung fasting na sinasabi po dito. And that's a heart na dapat meron tayong mga Kristiyano. Amen. Every time that we receive bad news, ang sabi ng Proverbs, kung di ako nagkakamali, or Psalms, hindi tayo nasishaken. Yes. Kundi yung nagiging unang response natin is mananalangin tayo. Grabe. Lalapit tayo sa ating Panginoon. And siguro gusto ko lang mag-add up sa mga na-share ninyo, Pastor Joshua and Elder AJ, yung kung ano yung tinumbok ng point number 1 Kasi nararanasan natin to ngayon. Yan, totoo. YDC, we are experiencing this right now. Kung titignan nyo yung mga balita, at kung manonood kayo ng balita sa Facebook, sa social media, sa lahat actually ng social media, makikita nyo yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Totoo. Habang tayo na-enjoy natin yung privilege. Yes. Habang tayo nagkikrave tayo ng sopas tsaka champurado, yung mga kasama nating mga tao dito sa Pilipinas, hindi sila makatulog dahil sa baha. Yes. And how many here can be honest that you cried out for your people? Na ipinanalangin ang mga tao na to. Amen. Kasi sabi nga nung isang napanood ko, si Paul Washer, sabi niya, privilege should drive us. Ibig sabihin, yung privilege na meron tayo, it should cause us to act. And I believe Nehemiah saw that. That's so true. Nakita ni Nehemiah yung kalagayan niya nasa palace ako, cupbearer ako, nasa mataas na posisyon ako, habang yung mga taong kamag-anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kalahi ko, in despair sila dahil nga yung sariling bansa is broken down. Kaya nga, ang galing ng Lord. Now, with what is happening in our country today, I'm gonna tell you facts. No? Ang Mindanao, na napag-usapan namin Friday, nag-declare ng state of calamity. Grabe. If you're watching the news. At hindi pa nakaka-recover ang Mindanao, yung mga government efforts, pinapunta pa lang sa Mindanao, nangyari yung bagyong Karina. Ang habagat. Manila nag-declare na rin ng state of calamity. Hindi na alam ng government kung saan ilalaan yung mga provisions na mga pagkain, yung mga ganito. This is what is happening. Ito yung nangyayari sa atin. Grabe. Kaya nasaan ka? Nasaan ka dun sa mga sitwasyon? Nasaang lugar ka? Or nasaan position ka? Did you cry out to the Lord? Or isa ka dun sa mga nasiyahan kasi walang pasok? Oh. O isa ka dun Nung sa nalaman mo nag-post na may paddle announcement bed, na walang pasok, masaya ka. Dalawa lang yan Dalawang bagay lang O yan. kaya naman nag-crave ka ng champurado. Kaya hindi aksidente na ito ang pinag-aaralan natin ngayon. Nehemiah. Actually, There's a problem. Sobrang makalungkot kasi, Tapen, magbibala rin estudyante, pasalamatan din mayor kasi ilang klase. Come on. I believe it is a great redirection to each and every one of us. Sobra. Ngayon. Kaya nga,
sobrang matalino yung Gino eh. Oo, Grabe, sobra. Balo mong Ang timely. enemies mo. Solid, Ang timely ng solid, salita solid. ng Diyos. Ang Alam timely nyo, ng salita ng Diyos. ito real talk, no? Hindi porket hindi ka naapektuhan, wala ka nang dapat gawin. Uy. Hindi Come porket hindi ka naapektuhan, wala ka nang dapat gawin. Tandaan natin to, we are called to pray. And I believe this is where we lack as a Christians. Because we are so active in attending the church, no? Nagpapaka-active tayo para magpakitang gilas ka sa crush mo kasi nandito ka. But we fail to show love to what really matters most, Yes. which is our nation. But Nehemiah, what he did, he prayed. Gusto ko lang itanong, when was the last time that you prayed for the Philippines? Alam nyo ba, ito real talk, kung gusto nyong mag-gauge yung spiritual life ninyo, check nyo yung prayer life ninyo. Ito. Kung dumadating tayo dun sa punto ng buhay natin, na hinuhuli na natin yung sarili natin, or most of the time, hindi na natin binabanggit yung sarili natin sa prayer, Grabe. sigurado ako nag-mature ka na. Grabe. Pero kung up until now, lahat ng panalangin mo is sinihingi mo sa Lord, Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan, then you're forgetting to pray for the Philippines, to other people, sasabihin ko sa'yo, you're still immature. Grabe. Nandun pa rin tayo dun sa level na naging makasarili tayo. I'm not saying that it is wrong to pray for your needs. No. What I'm saying is this, mas maraming kailangan tayong ipanalangin kaysa sa mga kailangan lang natin. And gusto ko lang mag-add up sa sinabi mo, Pastor Joshua. Did you know that unfailing faith most of the time requires self-denial? Amen. Yes. Real talk. And one of the things that we can deny ourselves is putting other first in our prayers. Totoo. Yes. And that is one way of experiencing or expressing unfailing faith. Yung kapag nagpipray ka, hinuhuli mo na yung pangsarili. Yung nauuna na lagi yung mga ibang tao na nangangailangan sa Diyos, yung pamilya mo, yung bansa, at nahuhuli na lang yung pang para sa'yo. I believe sometimes that is unfailing faith. Yes. It is expressing or praying to God the needs of others before our needs. Yung unahin muna yung iba. Bago yung pangsarili natin. Tsaka merong nangyayari sa mga panalangin. Oo. Wala man tayo doon sa sitwasyon, natural. Hindi kayo papayagang lumabas. Dahil nga, anong gagawin mo? Pupunta kang Manila, pupunta kang Marikina to help them. Yung pinaka-the best na pwede nating maitulong is prayer. Kunyari ngayon, sino dito yung nananalangin para doon sa namatay dito sa May Porac? Merong dalawang na-landslide na magnanay ata, kung di ako nagkakamali. Pampang. Pampang? Oo, sa Pampang. Kaya palang Pampang, Porac. Pampira. Sino sa inyo yung pinag-pray yung family nila? Sino dito yung nagpe-pray na hoping na walang mamatay dun sa nangyaring bagyo? Kasi nga, ulitin ko lang, itamo na katang kaswelo. Puro tsampurado yung pahinto ng tamo. These people are looking, kung ano, alam nyo kung anong hinahanap ng mga tao nasa lanta na bagyo? Masisilungan. Titirahan. Alam nyo ba kung anong hinahanap nila? Kung saan sila kukuha ng pagkain nila? Na yung mga naipundar nila sa bahay nila na wala lahat. Imagine, Ninong Ray. Ikit-kit ang puso ng Ninong Ray. Kung kilala nyo si Ninong Ray, kain na, kalwal na kayong baledo. Bala mo tsukang ilog. Parang nasa resort no? Tapos, alam mo yun, yung lahat ng naipundar niya, sigurado, retang Nasira, oven, oo. refrigerators. Yun pa, kasi nagre-require yun ng gas. So, maapektuhan yun ng bagyo. Solid. Hindi yun gagana. Yun, may kaya yun. Paano yung wala? Are we even parang uttering them sa mga prayers natin na, Lord, sana makilala ka nila this season? Or patuloy na pinagpipray natin na, Lord, sana makita ako ng crush ko. Na, Lord, sana mapansin ako, sana ganito. YDC, it's time to mature. Yes. Amen. This is the very moment para mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Totoo naman yun, no, Pastor Josh and Pastor Radley. No, we're not here really to condemn. Yes. Kung halimbawa may mga prayers ka, no, personal for personal gains, no, but we're here to learn. Amen. Na even Amen. at your age, kasi Amen. pinagdaanan din namin yan. Laging yung maririnig sa amin to, na ito yung at your age, hindi po pwedeng sabihin na, hindi, bata pa lang po kasi ako, siguro later in my life na ako magmamature. Pag siguro 27 na ako, kuya, Hindi. 30. Mas mainam yung sa edad nyong yan, nagmamature na Amen. kayo. Kasi you will view life and the privilege that you are having from the Lord differently. Amen. Hindi mo siya sasayangin. Amen. Just like what Nehemiah did, hindi niya sinayang yung privilege na meron siya. And we will learn it mas maigi as we go along with the story. And tignan natin, no, kasi right after praying, and if I can read the verse, no, Pastor Joshua and Yes. Elder AJ, sabi dito, Nehemiah did not only prayed,
But he took action. Yes. Just like what we have read on Nehemiah chapter 1 verse 11. If we can show the verse, let me read this. Sabi dito, Lord, let your ear be attentive to the prayer of this servant. And kung babasahin nyo nga kanina yung naging prior verse natin, Nehemiah was praying in private. He was alone with the Lord. Yes. He made sure na yung prayer niya, silang dalawa lang ng Panginoon. Kaya nga, I encourage you to please, do not neglect your private prayer. Amen. Do not neglect private closet prayer. No? Napakalaking bagay nun. Sabi ni Nehemiah dito, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. And I was a cupbearer to the king. And going to the story, no, as we progress sa story natin, ang ginawa ni Nehemiah immediately, dahil nga meron siyang assignment sa isang palasyo, kumuha siya ng leave of absence. Yan. Yes. Nilapitan niya yung hari. If you can expound that, Pastor Joshua, yung Hindi story. siya nag-awol. Oo. Ito, real talk to ha. Mabilis lang. Hindi po tama yung nag-aawol tayo. Sa mga nagtatrabaho, ano po yung awol? Absent without official leave. Gusto ya? Tama siya, no? Sa Ayan. Tama ba yun? working Yung people. hindi ka papasok kasi tamad ka lang. Yung hindi ka papasok kasi cuddle weather. Tapos, kasi ganito yan. Kunyari, no, sa workplaces. Sa trabaho, meron kang specific task. Kapag hindi ka pumasok, apektado yung buong kumpanya. Hindi ko sinasabi na huwag kang mag-leave. No. Benefits ninyo yung leave. Sa mga nagtatrabaho, you can understand this. Benefits ninyo yung leave. Pero yung mag-aawol ka, para ka ako, makaglorify kayong ginito. Not unless sobrang life and death situation or merong parang tragedy na nangyari or merong sobrang urgent na nangyari. Pwede siguro yun. Pero itang kabud na ka mo elongob. For example, sa school, yan, papasok na rin naman na kayo eh. Yung bigla ka mag-absent, tapos anong reason mo? Sorry po, namatay po yung lola ko. Ilang beses nang namatay yung lola. Ilang lola na yun. Ilang lola naman. Tapos makikita ka, nasa computeran ka. Tapos nakikita ka, sobrang active mo, naka-live ka, nagsishot kayo ng tropa mo. Parang, come on. Feeling cool kid eh, no? Astig eh, no? So, ang sinasabi ko po dito, ino-honor din ni Nehemiah yung posisyon na kung nasaan siya. Yes. Yeah. Kasi, yakabud mo ako eh. Actually, pwede. Para lang alam ninyo kung gaano po ka-importante yung trabaho ng isang cupbearer. Pakinggan nyo to. Yung cupbearer po, siya yung tumitikim muna ng wine or ng pagkain bago mapunta sa hari. Bakit? Para hindi ma-poison yung hari. So technically, ang trabaho ni Nehemiah, life and death. Life and death. Ganun katindi ang trabaho niya. Kaya hindi siya pwedeng mawala basta-basta sa palasyo. Kasi hindi rin pwedeng magtalaga basta-basta na lang ang hari nang hindi niya kakilala at pinagkakatiwalaan. Ganun ka-crucial ang position ni Nehemiah. And if you can continue, isa pang bagay na i-consider na Nehemiah, total na sabi ni Pastor Radyo, life and death, hindi ganun kadaling magpaalam sa hari. Yun. Yes. Tignan nyo to. Sa kultura dati before, if you didn't find favor sa hari, it can cost your life. Totoo. Kapag may sasabihin, kaya kahit actually yung napag-usapan natin yung sa buhay ni Queen Esther, no? Kahit queen ka pa. Yes. Kahit asawa ka na ng hari, kapag meron siyang hindi nagustuhan, kahit isang salita na sinabi mo, pwede mong ikamatay. Yes. Kapag wala yung golden scepter. Yes. Kapag hindi nilagay ng hari ang golden scepter, hindi ka pwedeng humarap sa kanya. You will die. Yes. Ganun kahirap yung ginawa ni Nehemiah. But still, because of the desire that Nehemiah had, he found favor sa hari. Basahin natin yung susunod na verse. If we can read, Pastor Joshua. Sa Nehemiah chapter 2, nandyan po yung kwento na yan. Ayan. So, ito na yung pagkakataon. After niyang manalangin. Ayan. So, lumapit na siya dun sa hari. Nag-take action, no? Yes, nag-take action. Nag-take action siya. Ang sabi dito, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, where wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. Si Nehemiah yung nagsasalita dito. Grabe to. I had not been sad in his presence before. Wow. Check natin. Kagaya ng sinabi nila, no? And reading, kagabi, meron akong binabasa, ang sabi niya, kapag nakita kang malungkot ng hari, pwede na kang papatay. Yes. Ganun siya katindi. Ganun kagrabe yung pagharap sa hari. This is biblical times. Yes. And, pero, sorry. So to add information lang dun,
hindi ka rin pwedeng humarap sa hari ng malungkot o kaya nag-aayuno. Yes. Kailangan mong humarap sa hari na lagi kang masaya. So imagine the state of Nehemiah dito. Sabi dito, so the king, sabi niya, I had not been sad in his presence. So the king asked me, tinanong siya ng hari, why does your face look so sad when you are not ill? Ka man masakitan. Hindi ka masakit. Ang sabi dito, this can be nothing but sadness of heart. Pero gusto ko lang segwayan ng konti. Imagine napansin ng hari na malungkot siya. Oo. At hindi natakot na i-express ni Nehemiah yung puso niya dun sa hari. Bakit? Kasi ang ibig sabihin, palaging nakikita ng hari na masayahin si Nehemiah. Masayahin. Yun. Palagi siyang nakikita, siguro enthusiastic niya palagi na, King, goods na tong wine na to. Grabe, no? Siya mo na yan. Kumbaga kung sa New Testament, meron tayong si Apostle Paul na nagre-rejoice. Oo. In the Old Testament, we can see Nehemiah. He's also a man of rejoicing. Just imagine, Good morning, King. Yay! Good evening. Ito na, hari. Dala-dala ko ng alak mo. Pero, kidding aside, itong trabaho ni Nehemiah, talagang merong joy. Nag-exude yung joy niya. Kaya, makikita mo, nanibago yung hari. Yes. Ibig sabihin, Nanibago. all the days that he was working for the king. Yan. Walang nakitang mga pagrereklamo. Hindi siya malungkot. Hindi siya nalungkot. Yan. Grabe. Paano naging posible yon? Kinakanta natin yan. Mamaya. Kanta tayo po ta. Kanta tayo po, ta? Wala ko kanta tayo ngini. Excited na po mamaganto. Grabe. Ang sabi dito, sabi ng hari, malungkot ka puso. Wala tong ibang dahilan. Since hindi ka masakit, wala ka sakit. Ayan, ang sabi niya, ito, malungkot ka sa puso. Tapos ang sabi dito ni King Nehemiah, hindi niya dininay. Ang sabi dito, I was very much afraid. But I said to the king, may the king live forever. Ginalang niya. Oo, Hindi niya binastos. Kasi pwede siyang mamatay. Pwede siyang mamatay. Ginalang niya pa rin. Walang Why golden should scepter. my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is it you want? Eto, tinanong muna siya, ano ba nangyari? Tapos hindi niya sinabi na, King, sorry, goods lang ako. Yung may manok-manukan Yes, Maraming ganun Maraming ganun. Pag tinanong mo, okay ka mo? Okay, kumo po. Okay, kumo. Kumusta ka spiritual life? Ating kang problema. Wala man. Okay mo. Masaya ako pa rin. Kamusta na ka man? Ay, ni masaya ako. Yung gusto mo silang yug-yugin. Ninano ka. Ito, nung tinanong siya, ano nangyari? Sumagot siya. In-express niya talaga. In-express niya yung puso niya. Sabi niya, yung pong city namin, kung nasaan yung mga ancestors ko, nasira. Yung walls niya, broken down, yung gates niya, bukas. So, nagpakatotoo siya. Alright? Nagpakatotoo siya sa hari. Ito yung favor. Tinanong siya ng hari, anong gusto mong mangyari ngayon? Ito na yung sagot sa naging prayer niya. Ito na yung sagot sa prayer niya. Then I prayed to the God of heaven. Ito yung pagka-prayerful ni Nehemiah. Amen. Imagine, kausap niya yung hari. Yes. Sinabi ng hari, Nehemiah, cupbearer, tall, hey, what is it that you want? Anong gusto mo? Hindi siya pabara-barang sumagot na, gusto kong car. Ang sinagot niya ganito, ito po yung gusto ko. Nag-pray muna siya sa Lord. Pero ito, meron ako nabasa na sobrang importante lang. Kasi hindi siya pwedeng manalangin ng matagal dito. Kasi nga kausap niya yung hari, tinanong siya ng hari. And para lang meron akong ma-segue po sa inyo, no? Kapag pinag-aas po tayong mag-pray, for example, kapatid, sister, brother, pag-pray mo na yung pagkain. Segue ko lang ito na mabilis. Maging panikila rin aliwa yan Pag-pray mo pagkain. Oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory to your name. Hallelujah. Lord, I pray for the Philippines. Lord, bless the families. Ang sinasabi ko po dito, I'm not saying that it is wrong to pray for that. Pero merong proper avenue. Oo, may proper Kasi nung mag-intercede ka, habang mamangan, marimlaning champurado, ako pa may kapangan. Alright? Hindi, kasi ganito yung ginawa niya. Yung inisa-isa mo muna yung missionary, no? Hallelujah. Oh Lord, bless Ming Pilipinas, President Bongbong, Lord. Lahat Lord. na ng mga tao sa gobyerno, pinanalangin mo. Lord, si VP Sara, kahit wala siya dito, Lord. I-bless mo siya, Lord. Lord, come on.
Ano lang to segue lang siya, pero sana matuto po tayo. Kasi merong proper avenue for that. Ethics, no? Ethics yan. Actually, sa pastoral theology, tinuturo din yan. Public speaking, tinuturo din po yan. So, nanalangin siya. Ang sabi niya dito, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his eyes, then, nakuha na ako? Let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it. So, sinabi niya agad yung purpose niya. Grabe. Sinabi niya agad yung pinanalangin niya na, since basag to, since merong problema dito, isend mo ko doon, hari. Ito yung request ko. Ito yung request ko. Papuntahin mo ko doon para maayos ko siya. Ayan, ang sabi dito, then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. So, hindi madali, at hindi sandali yung pag-alis ni King Nehemiah. And uulitin ko lang, take note of this. Sobrang importante ng task ni Nehemiah. Yes. But since pinanalangin niya, bago siya humarap sa hari, he found favor in the eyes of the king. That is how prayer works. Exactly. Kahit, alam mo yun, ganun yung ginagawa pag nananalangin tayo. Yan. Before ka pa man lalapit sa kung anong hinihingi mo, nag-provide na yung Panginoon. Amen. Gumawa na siya ng paraan. Amen. Kasi nandun ka sa position na tatanggap ka. Look at this. Prayer is a position for you to receive already. Yun yung prayer. Yan. Kapag mananalangin ka, you are in a position of receiving already. Hindi siya yung parang magpe-pray ka, mangyayari kaya ito. Hindi eh. Yung prayer ni Nehemiah, meron na siyang faith na sasagot na yung hari sa kanyang request. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, it is a position of receiving already. Amen. And to actually, mas lalo pa nating paigtingin yung balik tayo, no? Yung power of prayer. Yan. Balik tayo dun sa 21 to 4. Alam niyo yung glorious divine intervention, makikita niyo? 4, the king said to me, what is it you want? Yun pa lang sumagot na yung Panginoon doon. Bakit? Pakialam ko, pwede nang sabihan ng hari. Hindi ko naman sila kaano-ano. O lalapit mo lang ka na ako din. But then... Grabe, no? To take note, kasi sorry na ano ko lang to. To take note if you're going to look at this kasi Kuya AJ, sila yung sumakop sa bansang Israel. Yun pa. Isa pa yun. And then, just look at this. Why did that happen? Paano naging posible yun? Paano nagkaroon ng favor bigla si Nehemiah sa mata ng king, Artaxerxes? Bakit? Tama yung unang taong linapitan niya. Nagkaroon ng problema, hindi siya lumapit agad sa hari. Lumapit siya sa Diyos. Amen. Kasi alam niya, yung pabor, manggagaling, hindi naman dun sa hari eh. Hindi naman dun sa mayaman eh. Hindi naman dun sa may pera, yung may kaya. Yung pabor, manggagaling sa Diyos. Amen. Alam niya yung lalapitan. Yes. Kaya ayan what is it you want? Ano pa yung kailangan mo? Walang opposition. Ayun na kailangan ipilit. Yan. Present niya yung problema, sige, ano bang gusto mong gawin natin? Because he prayed. Yes. Because he prayed. Because he prayed. You need to make God your first priority and always. not last resort. Amen. Yes. Lagi. Palagi siyang ganun. Hindi yung pag wala ka na lang choice. Sige na Lord, makaninin na. Kumbaga yung ginagawa natin kasi, tatry ko muna yung mga methods ko. Susubukan ko muna lahat ng paraan ko, Lord. Tapos kapag nag-fail na yung sarili kong plano, doon na ako lalapit sa'yo. Kaya maraming disappointments. Yes. Maraming frustrations, maraming anxieties. Bakit? Kasi hindi natin inuuna ang Panginoon. Hindi pa siya natapos doon. Yes. Pinagbigyan na siya. Okay? Sige, mag-live ka na. Mag-live ka. Take all the time you want. Parang 4 months ito ang biyahe nila. 4 months. Biyahe pa lang yun. Biyahe pa lang papuntang Jerusalem. So, additionally, ang sabi dito, he asked for letters to be sent to the governors of Trans-Euphrates. Ito kasi yung dadaanan niya. So, parang paggalang. At para, syempre po, tapatende. Actually, ganun talaga, Pastor. Pwede siyang patayin. Yes. Kapag pumasok siya sa territory na hindi naman sa kanila. Yes. So, humingi siya ng letters doon. Tapos, ito pa, binigyan pa siya ng mga, gamit. Ang sabi dito, yung mga beams, timber to make beams for the gate of citadel by the temple, city walls, residence, yung tutulugan niya. So, lahat ng kailangan niya, basically, ibinigay sa kanya. Tapos, meron pa dito, binigyan pa siya ng army. Kasi, alam mo yung Nehemiah, Kenny. Meron siyang caravan, amupin last Friday, nakasama siya. So, ito yung favor. Why? For one very good reason. Kasi una siyang lumapit sa Diyos. Yes, that's right.
That's what prayer does to us. Minsan yan yung problema natin eh. Di ba kung nakita nyo, si Nehemiah, tinanong ng hari, ano yung gusto mo ba? It's just like the Lord is asking him, ano bang buri mo? Anong gusto mo? Ikaw, meron kang gusto. Kapag tatanong ng Lord, ano bang gusto mo? Lord, ito lang. Pero kapag ibibigay, ay, bakit ito lang? Lord, ito lang. Di ba ganon? Tinanong Meron kang ine-expect sa Lord. Malaking bagay. Pero you will... Kanya. Yes. Kasi kung hihingi ka ng mga bagay na kaya mo namang gawin, paano mag-glorify yung Lord? Amen. How can be the Lord glorified kung ikaw mismo kaya mong mag-act sa sarili mong prayer? Yes. But God is often glorified when we ask Him of the impossible things. That is why you need to ask God for the impossible. Let us be radical in our request kapag lumalapit tayo sa Lord. Huwag na tayong mahiya sa Kanya. Let us ask what is impossible. Amen. Lord, bigay mo sa akin yung ganitong bagay. Lord, bigay mo sa akin yung salvation ng tatay kong adik. Lord, bigay mo sa akin yung ganitong salvation ng parents ko. It may seem impossible, but that is a radical request. That's and God true. is glorified That's when we so ask true. That's impossible. so true. Nag-glorify ang Lord pag humihingi Amen. tayo ng imposibleng bagay. Amen. Kaya minsan, kung titignan niyo yung mga kasama niyo sa CU, ba't sila napaka-glorious? Grabe yung nararanasan Marahil hindi nila. niyo kasi tinatanong. Yes. Marahil hindi niyo hinihingi sa Lord. Yung mga kasiyo niyo, kaya nararanasan nila yon, hiningi na nila. Kaya right this today, gaya na sinabi ni Pastor Radley, may imposible kang hinihingi sa Lord, hingiin mo. Yan. Kasi ibibigay ng Lord yan eh. Amen. Amen. Our God is specialized in impossibilities. Always remember that. Lagi nating tandaan yon. Walang mahirap sa ating Panginoon. Amen. And Era point number 1. Tapa yan point number 1 pa lang, Pastor. Meron din pa part 2 to. Pero to move forward sa naging conversation natin, nakita natin dito na binigay lahat ng kailangan ni Nehemiah and nagpunta na siya ng Jerusalem. And dahil nga lahat ng pangangailangan ni Nehemiah nabigay sa kanya, this is unfailing faith. Unfailing faith is acting upon the work God has put in your heart. Yes. It is acting no matter how impossible it may be in your eyes. Actually, yung nakita ko nga dito, Pastor, habang minimeditate ko to, parang familiar to. Parang ito yung nakikita ko sa San Pedro ngayon. Amen. It may be impossible in my eyes. Yung place napaka-secluded, nasa bundok, konti yung mga tao. But sabi nga ng Lord sa kanyang salita, when we ask impossible things, He is glorified. Amen. Yes, that's true. Na-realize ko, Lord, if dito mo ako inassign, at napaka-imposible ng sitwasyon, this may be an opportunity for me to see impossible things. Yes. Oh, Kaya nga kung saan man kayo nilalagay ng Lord o kaya may pinapagawang imposible ang Diyos sa inyo na hindi nyo magawa-gawa, just like Nehemiah, believe that God can do impossible things in your life. Yes. Amen. 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 A big amen to that. At kaya dahil nag-amen tayo dyan, mag-move on tayo sa point number 2. Napakahalaga nito, Pastor Joshua. Ang Sobra. point number 2 natin, Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. So, ibig sabihin, Pastor Radley, Pastor Joshua, hindi pa pala natapos? Oo. Hindi pa. Ibinigay yung pangangailangan, may problema, nag-pray sa Lord, sumagot ang Lord, ibinigay yung mga pangangailangan, nag-travel, and then, what's next? Opposition. May problema na naman. May problem. Just when things are going right, Yes. sa mga paningin natin, bigla may opposition na darating. Yan. Just when things are going in the right direction sa mga pinagpe-pray natin, Lord, eto na, yung nanay ko mag-a-attend na ng church, tapos bigla may opposition na darating. Yes. Grabe. Ito kasi sobrang nangyari ito eh. Meron 2 tao na nagsabi sa akin, praise God, yung isa, nakabalik na kahapon. Wow. Kasi yun namin. Yung isa naman, chinachat ko pa. Dati sila dito, like 2015, 2016. Wow. Itong kachat ko na tao na to. Kasi chinat niya ako, yung binigay ko na Bible sa kanya way back. Tapos sabi niya, Kuya, gusto ko na pong bumalik. Tapos yung chat niya, ganito siya. Bakit po every time na gusto ko nang ayusin yung relationship ko sa Lord, Come on. doon ako mas nahihirapan? Hindi aksidente yung mga yan. Mamaya, check natin kung bakit ganyan. Bakit kailan ka nagseryoso? Doon mas laling lumalalim yung problema mo. If I can read the verse, basahin natin yung text natin sa Nehemiah chapter 2 verse 17 to 20. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins. Ito na nga, aayusin na yung problema. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Dahil nga yung mga tao doon, hopeless sila kasi yung pader ng Jerusalem broken down. So Nehemiah came in, pumasok na sila sa city and he encourages the people. Tara, rebuild na natin yung temple. Tara, ayusin na natin to. All it takes is one yes. All it takes is one people to encourage
the people around it na sobrang hopeless sila and nagpatuloy sila. Basahin natin ang next verse. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. Siguro dito sa part na to, na-convince sila. Yes. Grabe, nag-yes yung hari sa'yo. Kasi you are a Jew and you are a cupbearer. Nasa posisyon ka na mahirap lumapit sa hari. And yet, he gave you favor. Tara, samasan ta na yan. Yes. Tara, let us build the wall. Sige, tapusin ko muna, excite ako. So sabi dito, but when Sanballat, yung maraming balat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite, official, and Geshem, the Arab, heard about it, they mocked and ridiculed us. What is this that you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? Verse 20. Tignan natin. Tapusin muna natin. I answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim to it or any historic right to it. Ayan, if any one of you can expound sa sitwasyon na meron tayo dito. Ito, para lang alam nyo, merong opposition dito na kalahi din nila. Okay, kasi Jews din, si Tobiah, Sanballat and Tobiah. And nung nakita nila na ginagawa na yung wall, kasi it's possible that they've witnessed na they tried to rebuild the wall before, pero hindi nag-succeed. Yes. Tapos ang sinabi nila, ang gagawin nyo, Ken? Magmuritan ko atagin eh. Yung siguro, maano ko siya dito. Payut-gig ka pa mo. Pasiyo-siyo ka pa mo. Kahit Kenin, makanyang ka. Magating ka pa mo, church. Bala mo, totoo. Yes. Ito yung mga narinig ni Nehemiah, but instead of asking him, instead of answering them na, kumakalom! Ang sinabi niya, yung Diyos na buhay kasama ko. Yes. The gracious hands of God are with me. Ni-raise up niya pa rin yung pangalan ni Diyos sa kabila ng pagre-ridicule sa kanila. Tinaas niya pa rin yung pangalan ng Panginoon sa kabila ng opposition na meron sila. And that church should, our response to everything kapag merong opposition po sa buhay natin. Kailangan palagi, hindi ko kaya. Actually, parang ganun yung sinabi ni Nehemiah eh. Hindi talaga namin kayang i-build to. Kaso kaya ng Panginoon namin. Amen. Yes, that's true. Parang palaging ganun yung nagiging response ni Nehemiah eh. Kasama namin ng Diyos. Kasama namin ng Diyos. Hindi ako matatakot. Faith, no? Talagang unfailing Hindi ako faith. mangangamba. Kasama natin ng Diyos. Kaya nga sa ating lahat, no? Yan. Kahit sa murang edad, whenever you chose to say yes to the Lord, you expect oppositions. Yeah. So many oppositions. Maraming lalaban, maraming kokontra, lalo na kapag talagang straight na nag-yes ka sa Lord. Kasi gusto lang sirain kung ano yung meron ka with the Lord. But, you always remember this, ganito ka-powerful yung statement ni Nehemiah. Sure na siya nung una pa lang. Actually, marami pa yan pagdadaanan ng mga opposition. Marami pa. Pero umpisa pa lang, tinalo niya na. Actually, umpisa pa lang, napaka-solid na ng foundation niya. Sigurado siya na the Lord will give them success. Amen. You know, you may be opposed by a lot of people, even your family. Minsan, pamilya na may hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaibigan, sa mga kaklase. But if you're sure in your heart that the Lord is with you, I am sure, be sure of this, the Lord will give you success in everything you'll do. Amen. Ganoon ka-powerful ang merong Diyos sa buhay. And siguro marami rin dito, Pastor AJ, prophetic. In Jesus' name. Prophetic yun. Marami siguro dito yung mga nakakaranas ng discouragement, no? Na at some point, nasa punto sila na tinry nila. Tinry nila yung mag-set ng time for devotion. Tinry nilang lumabas sa addiction na meron sila. And yet, bumabalik sila. Nadi-discourage sila. Parang ayaw naman nata ni Lord na magpatuloy ako dito. Parang ayaw naman nata ni Lord na mag-prosper ako. Ayaw naman nata ni Lord na maging holy ako. You know, katulad ni Nehemiah, when the Lord is with you, you will persevere no matter what. You will break through oppositions. Amen. Kapag alam mong tinawag ka ng Lord dyan. Amen. If the Lord is calling you to be holy, you will be holy. There will be oppositions. May mga mag-o-oppose sa'yo, may mga magsasabi sa'yo, huwag ka na muna mag-devotion, mag-ML na lang tayo. Huwag ka na mag-devotion muna, huwag ka na muna mag-pray. Tara, kape na lang muna tayo. But you have to prioritize them. You have to set aside or fight oppositions in order for you to grow. Yes. Kasi doon natin mas mararanasan ng grace ng Lord kapag nag-breakthrough tayo sa mga oppositions. Yun. Amen. And sometimes, or most of the time, the greatest opposition is not even Satan. Totoo yun. Totoo. The Totoo, greatest Kuya AJ. opposition that you would ever have Yes. na lalabanan mo mismo, yung sarili mo. Puso. Sarili mo. Puso, mga kabataan, yun po ang isa sa mga pinaka
kalaban po natin. Sabi nga po sa Jeremiah 17, Yes. I believe, no? The heart is deceitful above all else. Who can know it? It is beyond cure. So, yung puso mismo, yung kalaban talaga natin, no? Kaya, let us be encouraged to fight oppositions Yes, along the way. that's Lalong-lalo na yung mga pumipigil sa atin. Yes. Pagdating Totoo yun. sa mga bagay ng Panginoon, for sure marami. For sure maraming Marami yan. nag-oppose. For sure maraming pumipigil sa inyo. But do not give up. Alam Alam mo yun do not be disheartened. since maraming mga estudyante, maybe kahit before ng redeem camp, no, bagsak-bagsak ka sa school. And then, na-redeem ka sa camp. You accepted this identity that you are the head. Maraming sasabihin, babagsak-bagsak ka. Hayaan yung mga yon. Mag-aral kayo ng mabuti. Dahil ang nag-glorify, hindi lang naman din kayo. Si Lord ang nag-glorify sa mga bagay na ginagawa niya. Hallelujah. Always So, fight opposition. eto na nga. Yes. Pumunta na tayo dun sa rebuilding ng wall. Eto Yes. na, oo. Okay, alam ko meron tayong picture dyan kung may papakita po natin kung, ay, lupangalin eh. Parang may nangyayari. Alam mo na, spiritual na naman ito. Oo. Pambira sa taras. Nangyari din to eh. Nagagawan eh. Ay, dala Nangyari naman, din to ng opposition Thursday, na naman yan eh. Opposition to. Pero Right. dahil nga nandito tayo at yung kamay Yan. ng Lord ay nasa sa atin, hindi tayo papapigil. Yan. Hey, come on! Makikinig pa rin tayo. In Jesus' name. We will receive the word of the Lord. Why? Because this is the only thing that can help our Yes. souls. Hallelujah. Nothing else. Wala nang ibang remedy yung pwede na makatulong sa kaluluwa po natin. Ang Amen. makakatulong lamang dito, yung pong salita ng Panginoon. Amen. So, ay, ayan, no? Oh. Amen. Oh. Nakikita niyo kung gaano kataas yan? Grabe. Ang sabi dito, no, even though there were oppositions, they completed their work to half of the height of the walls because they worked with all their heart. Saan po natin makikita yan? Sa Nehemiah 4:6. Sabi dito, so we rebuilt the wall till all of it reached half of its height. Half of its For height. the people worked with all their heart. Grabe. Grabe. Grabe to. Tuloy ko lang. Go, Okay Pastor lang. Joshua. Go. Sabi dito, to work with all our hearts is to work enthusiastically. Amen. Ayan. So, basahin ko rin itong sa NLT. Sobrang ganda lang ng sinabi niya na enthusiastically dito, no? At last, the wall was completed to half of its height around the city, for the people had worked with enthusiasm. Ano ba yan? Ito yung, kapag merong pinapagawa sa'yo, narinig ko na kanina to sa inyo, yung hindi ka nagbubuset. Yung, ay, palagi naya ako. Ay, mapagal na ako yata. Alam nyo, sobrang ito testimony ko lang, I want to give God all the glory. Last Brigada Eskwela. Wow. Praise the Lord sa Thank mga you, nakasama Lord. namin Praise dyan. the Lord. Hallelujah. Ayan. Imagine, nandun kami sa garden ng mahiwagang FG. Nag-ano kami, nagdadamo kami. Yung legal. Garden. Nagdadamo, paka-clear mo, ha? Oh, nagdadamo kami Legal. nag-a-uproot ng mga damo. Maglapot. Ayan, kasi merong inassign sa amin, ganito, ganyan. So, nung patapos na, kasi medyo maaga kami natapos doon eh. Nandun sina Ana, yan, sina Ate Ana, Ate Chasti, yan, chula ka rin. Yati Ana, swag-swag yan kanta Yati Ana eh. Alright? Ako niya mo sabihanan ng Nino Yati Ana, chikining harap, datalang camera. So, nagtatawanan kami, we're just enjoying. Ayan, sina Kuya Ives kasama namin, sina Kuya Rocky, tapos yung mga kabataan, alak nga kakit magbusit karelo. Amen. Mamusit, dakal. Pero wala nga kakit magbusit. And alam nyo, ganito yung nangyari. Kasi yung araw na yun, dapat dalawang tayo, brigada. Oo. Bliss, tsaka yung FG. Yung schedule niyan, 9 to 12, tapos 1 to 3. 1 to 3. Pero dahil nga mabilis naming natapos yung task namin, ang Wow. ginawa namin, Wow. natapos namin hanggang 12 or 1. Yung brigada sa FG at saka sa Bliss. Why? Grabe. Praise God. Bakit? Kasi alang magbusit ka rin eh. Walang nagbubuisit. Len may kasiping mo ngayon, magbusit na overtime no rang alula mo. Oras na, bisa na ako mag-second set. Sana ako magkape. Pero, ano? proven and tested, iba talaga yung isang bagay na nagawa na meron kang kasiyahan. Amen. Habang ginagawa. Real Amen. talk. Iba siya. Actually, kahit gaano pa kabigat yung trabaho, pero kapag yung kasama mo, mga kasama mong katrabaho, masaya, Masaya. hindi nyo po mararamdaman Ay. yung pagod. Grabe. Biblical pala yon. Biblical. As in biblical, Kuya AJ. Biblical siya, no? Na talagang makikita mo, marirealize mo, ma-amaze ka, natapos na. Parang hindi man kami nagtrabaho. Bakit? Masaya kasi kayo eh. Amen. Eh, yung kikwenta yung gagawin nyo, kahit wala pang kape, Yan. kahit wala pang pagkain after, wala man kayong pakialam. Why? Masaya kayo eh. Kaya nga nagagawa yung mga bagay eh. Na-accomplish yung task because you're joyful in whatever you do. Amen. And the joy of the Lord is your... Strength. Hallelujah.
Na akong karakalburing sabihan na witness ko, karingwam. Alam nyo, kapag anniversary natin, Grabe. ito, para sa Lord lang to. I want to give God all the glory. Every anniversary po natin, yung nakikita natin, merong Grand Pro palagi yan no? Tapos yung worship team po natin, yung tech natin, lahat ng mga ginagamit ng Lord, hindi sila pagod, yung araw lang na yun. Oo. Alright? Pagod po sila, weeks and months of preparation. Preparation. Grabe. Yung mga worship leaders natin, nagko-compose ng mga kanta. Ito yung mga unseen things kasi. Oo. Tapos, sobrang kanyaman mag-service, kaya ring port. Yung Parang nandito, victory, tapos... victory party. Kasi, ako kakalingon ni last year, kinausap ako ni Elder SJ. Ang sabi niya, pwede mag-share ka, makanyan. Doon nag-share ako, nakikiyak ako yung... Kasi, itong mga tao na to, bagamat pagod sila, pero sobrang saya nila. Amen. Wala kang makikita sa kanila. Praise God. Amen. Mapagal na ako. Pagod sila. Right? The people in worship and arts ministry, pagod sila, pero yung kagalakan nila yung Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron pa nga, kilala ko, nagtatamborin siya. Hindi ko alam kung nandito siya. Oh. Kaikot niya, lagapak. Bagsak. Pagtayo niya, smile. Yan. Because she has the joy of the Yan. Lord. Parang walang Tuloy nangyari. pa rin. Kasi Parang walang nangyari. Makanyan talaga dapat. Ganun yan eh. This is the Christian life that we should be living. Yes. Bakit kaya nagagawa nila to? Merong reason eh. Ito, ang sabi sa Ephesians 6:7-8, ito yung YDC verse challenge po natin. Ito yung pinaka-reason why. Ang sabi dito, work with enthusiasm as though you were working for the Lord. Ito yung mindset na meron. Lahat ng mga nakikita nyong pagod dyan, ito yung mindset na meron sila kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy sila. Because lahat ng ginagawa nila, ang iniisip lang nila, para sa Lord to. Amen. Eh kapag Amen. inisip mo yung para sa Lord, hindi ka magbibigay ng latak. Hindi Ang ka. ibibigay mo yung pinaka-the best na meron ka. Oo. Kaya, You will persevere. alam nyo, ay, karakal ko buro testimony. And hindi natatapos doon, Pastor Joshua. Meron pa! There is that verse 8. Yan. Whenever you work with enthusiasm, whenever you work with all of your heart, Yan. you're working for the Lord. Kahit you're working for people, you're working for the Lord. Yan. Remember Yan. that the Lord will reward you. Amen. Each one of us Amen. for the good we do. Yung mga pagod, yung mga sakripisyo, may reward yan. Yan. May balik ang Panginoon sa atin. Baka meron magsasabi na naman ng mga pakitang tao dyan. Yes. Ay, actually po mga kuya, ginagawa ko po ito kasi mahal ko lang po si Lord. Kahit po wala naman pong kapalit. Seryoso? The very reason kaya natin tinanggap si Jesus kasi merong kapalit. Merong reward. Ano yun? Amen. Para hindi tayo mapunta ng impyerno. And don't get us wrong. Sobrang gusto ng Lord na nire-reward niya yung mga anak niya. Amen. O baka meron na naman dyan, prosperity. O sige, kung gusto nyo kayo yung maghirap, kami na lang yung payamanin ni Lord. Bakit? Paano tayo makakapag-win ng maraming souls kung mahirap tayo? Grabe. Tsaka, palaging kasama, okay, nakadikit sa pangalan ng Panginoon that He is a great rewarder. Amen. Amen. Tama, mali. Anong gusto nyo? Poverty, prosperity. In Jesus' name, thank you. Praise the Lord, naging honest tayo. Amen. And pakatandaan ninyo to, even yung mga little things na ginagawa natin, pag ginawa natin para sa Lord, palaging may balik. Palaging may balik. Of course, yung pinaka-soul natin is we want to glorify God. Amen. Yun yung primary. Pero siguradong meron din kapalit yan. Merong Amen. ibibigay din po ang Panginoon sa atin Thank you, yan. Lord. Kaya Thank nga you, sa lahat ng mga estudyante, asan yung mga students? Taas ang kamay. Marami. Marami yan. Sa inyong lahat ng mga estudyante, simula ngayong semester na to, simula ngayong school year na to, ibigay niyo yung best niyo na parang ginagawa niyo yung pag-aaral niyo para sa Lord. Amen. Merong reward dyan. Amen. Marami magte-testify dito ng prayer meeting. Solid, no? Praise God po with honors. Yes. Praise God po with high honors. Bakit? Kasi ginawa nyo para sa Lord, hindi naman para sa sarili nyo lang. Amen. Amen. Ay, karakal ko po sabihan. Grabe, praise God, ne? Atin tapang points. 7 pang points to. Pero ang sabi dito sa Romans 12:11, never be lazy. Pakisabi sa katabi mo. Never be lazy. Okay, tapos na sa katabi. O, pakitapik yung sarili. Hoy, huwag kang maging tamad. Hoy! But work hard and serve the Lord enthusiastically. Ito yung mga
Lalo na sa mga ministry, sa bahay. Eto na. Lagi na lang ako yung inuutusan. Ba't ako maghugas ng plato? Di naman ako kumain. Lagi na lang ako yung naglalaba. Gawin mo yan na parang ginagawa mo sa Lord. Meron at merong balik. And siguro, to add up to sa naging conversation natin, siguro kaya marami sa atin na nawawalan na ng gana sa ministry na meron tayo, sa kung anong ginagawa natin. Kasi nawawala na yung pinaka-essence. Yan. Nawawala na yung joy. Totoo. Kasi yun yung pinakasangkap talaga para magawa natin at matapos natin yung pinapagawa ng Lord. Napakalaking sangkap po ng joy. At mahahanap po natin ng joy in the presence of our Lord. Oh. When we have a continual devotion and communion with the Lord, doon natin mas mararanasan yung exceeding joy na kailangan natin to perform the task that is requiring us to do. Yes. And gusto ko lang din magdagdag dito, no, when it comes sa ministry din namin sa San Pedro, kasi mahirap. Totoo. Mahirap. Pastor Joshua. I know, right? Din, no? Pero sobrang, alam mo yun, dahil nga yung team, dahil nga may iisa lang din yung puso nila, walang nagrereklamo, walang nagbubusit sa kanila, talagang magagawa nyo kung ano yung tinatapos nyo doon. May establish kung ano yung may establish. Bakit? Yes. Kasi may kagalakan. Ah. Ganon ka-importante yung joy. Kaya do not miss out on this. And kapag napapansin mo na yung sarili mo nagrereklamo, baka dumating ka na sa pagkakataon na yung ginagawa mo na lang responsibilidad. Araw. Real talk. It is not a privilege anymore. Pero dumating ka na sa punto na yung ginagawa mo, kailangan ko na lang kasing gawin to eh. Responsibilidad ko na lang kasi mag-show up. Responsibilidad ko na lang kasi magkanta, tumugtog. Responsibilidad ko na lang kasi mag-pray, mag-MC. So yung tendency, kaya nga responsibilidad mo na lang, nawawala na yung sense of joy. But when you operate in the privilege, when you operate in the position of privilege, knowing na nandyan ka because of the grace of God, you will abound in joy na kahit ano man yung ginagawa. Yes, that's true. Ang ibig sabihin pala, kahit may opposition, I can still be joyful in doing what God wants me to do. You can still rejoice. Kaya pala sobrang saya natin kapag kinakanta natin yung The joy of the Lord. The joy of the Lord is mine. It's more than a feeling. Take note of this. Hindi aksidenteng nilagay yun eh. Kung paano nung spill na yung nitong worship leader the joy of the Lord is my strength. And it is more than a feeling. Bakit? Yung joy, hindi siya nakabase sa nararamdaman mo. Amen. Yung joy, nakabase siya sa Diyos na meron ka. That's why we always have a reason to be joyful. Kahit gaano mang kalaki yung mga oppositions na meron ka, kahit gaano mang karami mga demonyo na bumubulong sa'yo, you can still be joyful in attending this YDC. That's so true. You can still be joyful in attending your CU. Sabi nga, consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. Hallelujah. For you know that the testing of your faith produces perseverance. Yes. Hallelujah. Grabe. Praise God, no? It's not just the ability. No. It's not just about talents. You may be talented, pero reklamador ka, wala din. Wala din. Hindi mo din matatapos. Ang daming ganon. You see na magaling ako dito, pero wala ng joy, hindi din magmamaterialize yung bagay na envision mo. You have to always remember na napaka-importante ng joy. Kasama ang joy. Napaka-importanteng sangkap ng joy whenever you do something. Amen. Sobrang contradicting ng Kristiyano ka, pero reklamador ka. Walang totoong Kristiyanong reklamador. And Amen. siguro to add up to that, hindi mo matatapos yung nire-rebuild mo sa buhay mo kung pura ka reklamo. Yes. Walang marirebuild sa buhay mo. Yes. If you are trying to rebuild your Christian life, you're trying to build your sanctification, your holiness, tapos puro ka reklamo, walang joy, and then yung prayer life mo, devotion mo, responsibility na lang, you will not grow. Amen. What you are rebuilding will only be destroyed. Amen. Yes, that's important. Kaya nga, ang sabi dito, no matter how challenging or strong the task may be, work with all your heart for the Buong Lord. puso. Buong puso. With Walang passion. reservation. Yes. Lahat-lahat na. Gusto ko lang itanong, sino dito yung gusto nang mag-all out para sa Lord? Hindi lang to sa YDC. Even yung buhay natin afterwards. In every aspect of our lives. Sa labas. Okay? I hope talagang maging totoo po siya sa atin. Amen. Na, ako balo, sobrang mag-enjoy kayo mo po tang gewa yun ni para kayong Gino. Hallelujah. Last! Ito na, Pastor Joshua, Elder AJ. Yan. Nandito Eto na na. tayo sa last point natin. Yan. Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah strengthened his people through his faith. Paano in kaya God. yan? Grabe. Paano kaya nangyari na after those opposition,
At habang ginagawa nila, kasi dito sa point na to, na-rebuild na nila yung kalahati Oo, ng natapos wall. na halos eh, no? Halos na. So, basahin siguro natin tong Let's verse read 14. the verse. Oh, If you can 7 show. hanggang 14. Ayan, para basahin makita natin. natin yung buong konteksto. Ang sabi dito, but when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, hindi lang dalawa yung nag-oppose sa Marami. kanila. Marami to. And the people of Ashdod heard that the repairs of Jerusalem walls has gone ahead and that the gaps were being closed. Sarado na. They were very angry. Ang sabi dito, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. So nagsama-sama sila para tirahin. Para asarin. Para asarin, para yes. sirain. Buliin, oo. Para Yan. ibuli. Ibuli yung Pero bansa. ito na naman, yung naging respond ni Nehemiah. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. He prayed. He prayed. Again. Bago siya gumawa ng action, Ang nanalangin muna. Solution talaga nila ni Nak- Nehemiah, no? Nakikita ninyo yung importance ng prayer? Kasi si Nehemiah, a man of prayer talaga siya. Yes. Na kailangan may apply po natin sa ating mga Amen. buhay. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers are giving out and Ito there's na. so much rubble that we Grabe. cannot rebuild the wall. May problema na naman. Meron na naman problema. Hindi siya natapos. Doon sa na-finish nila yung kalahati. Nung tinutuloy nila, meron na naman arise na problem. Ang sabi dito, pagod na yung mga tao. Ang sabi niya, so also our enemy said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. Then the Jews who lived near them came and told us, 10 times over, 10 beses ulit sinabi sa kanila, wherever you turn, they will attack us. Every time nagagawin nyo yan, merong aatake sa atin. Sabi dito, therefore I stationed. Ayan, meron siyang nilagay, naging proactive siya. Hindi siya nag-chill lang. Some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. After I looked over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, for your sons and daughters, your wives and your homes. Gusto ko lang i-clarify ito. Kasi ako mismo, nasabi ko na ito eh. And gusto kong itama yung pagkakamali ko dito. We always have this mindset na yung kwento ni Nehemiah ganito siya. Habang binibuild ng mga nag-builders, yung walls, dahil nga merong attacks na sinasabi sa kanila, ang ginawa nila, humahawak sila ng pang-build sa right at sword sa left. Okay? Palaging ganito yung picture. Yung mga builders na yan, yung right, sword, yung kabilang kamay, sword, yung kabila pang build. Hindi pala siya ganun. Alright? Kung babasahin nyo lang, hindi po natin lalagay dyan. Kung babasahin nyo po yung context na yan, hinati ni King Nehemiah. So, merong kalahati. For example lang, para lang maging mabilis tayo sa math. Kunyari, 1,000 yung builders niya. Anong ginawa niya? Yung 500 yung station niya. Nag-divide. Dinivide niya para yung mga nagtatrabaho, alright, hindi sila yung kagaya ng iniisip natin na no. Merong mga taong umahawak ng swords, ng spear, and yung mga builders actually, yung ginagawa po nila, nakasakbit yung sword sa kanila. Nakalagay. Nakalagay yung sword sa kanila. Pero, uulitin ko lang, i-clear ko lang, and even I stand corrected in this. Hindi tama yung perception na binibigay sa atin, yung picture na binibigay sa atin, na merong sword sa kabilang kamay at merong pang-build sa kabilang kamay. Alright? Merong inatasan para mag-station. Merong inatasan para magbantay po sa kanila ng mga warriors din, si Nehemiah. Para lang po maklear, kasi simula bata yun yung itinuturo. Wala lang, gusto ko lang i-share. Bakit ba? Siguro to go back sa pinaka-story natin, makikita natin dito si Nehemiah, at some point, mapapansin mo na meron talaga siyang maturity pagdating sa ating Panginoon. Yan. And this is how you know if you are really matured in Christ. Na kahit alam mong ikaw yung nakakaranas ng opposition, you will still manage to encourage other people. Yan. Yes. What a good Grabe yun. picture. Kasi imagine, the situation of Nehemiah during these times. Problematic na eh. Tapos yung mga kasama pa niya, nagbibigay pa ng mga balita, Nehemiah, yung mga tao pagod na. Tapos yung pader pa, ang dami pang mga kalat, ang lalaki ng mga bato. Di ba? Napag-usapan natin 52 tons yung isang bato. Imagine yung isang bato na nabubuhatin ng isang tao, pagtutulong-tulungan nila is 52 tons. 52 tons. Napakabigat ng mga nakakalat yun all throughout. In point of comparison, no, yung isang sedan na Yan. sinabi ka po. Na Alam niyo yung kotse. sedan na sasakyan? Oo. That's just 1 ton.
So 52 na sedan. 52 na sedan. 52 na kotse. Ayan. 52 Ganon na ang kotse. buhat-buhat nila. Para lang hindi pa yun yung mga bato na nilalagay nila. Yes. Yun pa lang yung mga nakakalat. Napansin niyo yung story diyan, the rubbles, sabing ganon. Yung mga tao pagod na, and then ang dami pang mga rubbles. Yung mga bato na nakakalat sa pader na aayusin namin. So ibig sabihin dito, discouraged na sila. Yes. But because Nehemiah was matured enough, and because he has a close relationship with the Lord, he is in constant fellowship with God. Kahit na nakakaranas na siya ng opposition, at kahit na siya mismo yung pwedeng ma-discourage, he encourages the people. Wow. Amen. Praise God. Actually, Nagbigay pa rin siya. yes. Actually, that is the beautiful picture of maturity. Tama Amen. yung sinasabi ni Pastor Raddy. If you will see it in your eyes, imagine this with me. Nakikita niyo yung sitwasyon na bully siya, binubully sila, at hindi na lang words dyan. Life-threatening na. Gusto na silang pagpapatayin. Gusto nang patayin. Outside. Meron pang problema in the inside. Napapagod na sila. Pero mantakin nyo, tignan nyo yung response ni Nehemiah, don't be afraid. Yan. Bakit kaya ganon yung response ni Nehemiah? Just to thinking na side by side, front, back, problema yung kinakarap ni Nehemiah. Surrounding problems. But then, yung response ni Nehemiah, ganon pa rin. Why? Kasi determinado siyang tapusin yung pinapagawa ng Lord. Amen. Bakit? Bakit may determination? Simply because yun yung gustong pagawa ng Lord sa kanya. Amen. Amen. Kaya tayo, may mga problema tayo, may itatanong na iba, ba't ka nagpapatuloy? Hindi, kasi ito yung will ng Lord. Amen. Maraming problemang pagdadaanan, oo, mahirap, marami kang pagdadaanan ng mga ganong klase mga pagsubok, pero pipiliin mong may determination kang magtapos at pagpatuloy yung mga bawat laban na meron ka because this is the will of God for you. Amen. And kasama mo ang Lord Amen. sa bawat laban na meron ka. And imagine, no, sobrang imposible Yes. na magawa nila, na matapos nila yon ng siguro ilang buwan, ilang taon. Dahil nga meron pa mga threats sa kanila. Pero gusto kong basahin lang natin yung Nehemiah 6:14. Ito yung last verse natin. Ang sabi dito, 6:14 to 16 po. Alright, ang sabi dito, remember Tobiah and Sanballat, my God, because of what they have done. Remember also the prophet Noadiah and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. Next verse. Imagine, natapos nila yung walls 52 days lang. Grabe. Less than 2 months. Tama, less than 2 months. Less than 2 months. Ganun lang nila kabilis matapos yung wall. Tapos ang sabi dito, when all our enemies heard about it, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because why? They realized that this work had been done with the help of our God. Hallelujah. Imagine this. Ganito nagtapos yung kwento dito. Hindi hanggang chapter 4 lang yung Nehemiah, ay chapter 6, basahin nyo. Pero yung pinag-uusapan po natin, ito yung pananampalataya na meron si Nehemiah. Even yung impossibility na 52 days, yung impossible na 52 days, mabuild nila yung wall, yung broken wall, yung burned na gates nila, natapos nila lahat yun, pero hindi kinuha ni Nehemiah yung credit. Yes. Hindi sinabi ni Nehemiah, ako kasi nag-pray ako. Ako kasi nag-fasting ako. All he did is this. Dahil ang Lord lang ang dahilan. Grabe. So ang ibig sabihin sa mga buhay po natin, YDC, kapag meron kang giants na natalo, hindi mo dapat kunin yung glory. Kapag meron kang Goliath na napatumba sa buhay mo, anong sasabihin mo? Ang Panginoon lang ang dahilan. Amen. Sa Lord lang ang lahat. Gusto ko lang mag-add dito, no? Siguro ito na yung Yes. para mag-end tayo. If you are in the position naman na katulad ng mga kasama ni Nehemiah, you are tired of building. You have tried everything. Yung lakas mo, binigay mo na para gawin yung tama, and you are losing strength Yan. in doing the right thing kasi wala kang nakikitang progress, no? You are trying to show off na Kristiyano ka sa family mo but the family are not believing you. O kaya naman sa school, no, maraming mga taong nadidisappoint ka, ganyan, nadidiscourage ka because of your Christian life. Kasi you are trying everything you can and you are tired already. You are on the point of giving up. Parang wala na yatang patutunguhan yung pananampalataya na meron ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumasagot ang Lord. We have someone greater than Nehemiah. Amen. Amen. Who is your encourager? Who is that? He is the Holy Spirit. Amen. He is with us.
the Lord Jesus Christ. He is much greater than Nehemiah that He died on the cross to empower you once again, to remind you, anak, subukan mo ngayon ulit na kasama ako. Try rebuilding your wall once again. Amen. Not with your own self, not with your own strength, but with me. Kasi the moment nung narinig ng mga kasama ni Nehemiah yung encouragement na, do not be afraid, they were strengthened and they have finished the walls for 52 days. But what we have right now is greater than Nehemiah. He is Jesus Christ, Amen. God in flesh, who died on the cross for our sin. Amen. So, if He had done the impossible for us, if we are rebuilding our lives right now, you are discouraged, we have this great comfort. We have our great encourager, and that is Jesus Christ. Amen. Anything? God is good. Sobrang, ang sabi dito, gusto ko lang siyang tapusin dito sa quote nito. You may have an impossible situation in your life, but the unfailing faith in God, but with the unfailing faith in God, nothing is impossible. Wow. Alright, so sige, pasalamatan natin ang mga Thank kuya you so natin.